Okay. Last year, ang dami na nating vlog about sa pa-shutdown, kung isa-shutdown ng SMNI. And yes, true enough, ang mga makakaliwang grupo sa Congress, unahin natin ang SMNI na pati Facebook page, YouTube, lahat ay gusto nilang gamitin, baliin ang batas, gamitin ang kanilang power para ipabagsak ang SMNI. Na yan na nga lamang ang sandalan ng taong bayan na kritikal sa gobyerno ni Lisa Ahas Magz. Okay? Yung sila Brosas dyan. At syempre, dahil kaalyado na yan ni Liza Ahas Araneta Magz, araw-araw po yung bunganga ko ay hindi natin aalisin ang pangalan ni Liza Ahas Araneta Magz. You know why? Ulit-ulitin ko, siya po ang ulo ng lahat ng national problem sa ika nga ni Atty. Glenn Chong. Siya ang ulo ng kabalbalan ng ito. At bawat galaw din sa Congress ay namomonitor niya at may baspas po niyan ng hinayupak na babae niyan. Ang bago niyang instruction, ipa-shutdown ang lahat. Okay? Anong ibig sabihin nun? Ipapa-shutdown tayong lahat. Ngayon, na-shutdown na, nagwagi na sila doon sa ating dalawang Facebook account, which is Maharlika Buljarera and Maharlika. So, napa-shutdown na nila ang SMNI sa pamamagitan ng pagsuspende ng MTRCB. Okay. So, ang daming pina-shutdown. Mayroong mga pinagurgur, 'di ba? Na hindi lang natin alam yung iba behind the scene at nauna actually diyan si Percy Lapid. I don't know ano naman ang kaso sa kanya. Dahil ulitin natin, tayo ay critical sa buwakan ng inang gobyernong itong Liza Ahas Araneta Magz. Kung natatandaan ninyo mga kababayan, noong November of last year, sinabi ko sa inyo na nag-hire si Liza Magz ng isang foreign firm, okay, na pangalanan nating si Mr. Peron. Okay, si Mr. Peron. Si Mr. Peron ay isang foreign firm na binayaran ng pera ng bayan ng gobyerno dahil sa utos ni Liza Magz. Ano ang utos ni bakit nag-hire si Liza Magz? By the way, sa hindi nakakaalam, during the campaign pa lang ay nag-hire na si Liza Magz na mga taong magmamanman sa mga taong straight. Okay? When I say straight, during the campaign period, kapag ikaw ay opposing sa kanyang mga planong smuggling, sindikato, and everything, papakuha niya yung telephone number mo at ipapa-wiretap niya. Gawain na yan ni Liza Ahas Araneta Magz. Paano ko nalaman yan? Baka sabihin na naman ng mga jutang Janimes, alam mo pala. Okay, bakit hindi ka kumibo? Nalaman ko yan nung nakikipaglaban na tayo dito. Marami mga puting asa nagsabi sa atin at like after na nang nanalo si Kuting. Kaya nga tumayo ako dito ng bonggang-bongga at nilalabanan ko ang mga demonyo sa lipunan kahit na buhay ko ang nakataya. Ngayon, itong Mr. Peron na ito, mga palangga, okay, si Mr. Peron, okay, ay hinire ni Liza Magz last year pa, okay, para what? Para ampatin ang bumubugang apoy na mga kritisismo kay Kuting at lalo na sa kanya, kay Liza Magz. Diba? Remember the Department of Agriculture, kapalpakan ni Kuting, okay, kapalpakan niya, medyo natigil, naampat ng konti dahil, you know, umalis siya sa agriculture, nandiyan si Chu Laurel na isa pang nagsinungaling sa kanyang credential. Diba? So, naampat nila ng konti yan. Pero dito sa atin, sa ating Facebook, sa ating channel, hindi natin sila pwedeng kalimutan yon. So, by the way, sa lahat ng mga, ulitin ko ito, kailangan paalala sa inyo, sa lahat po na gusto mag-follow sa aking Facebook, sa Maharlika Network at Boljakan, mga kababayan, make sure na dyan kayo nakaklik sa link dito sa live na ito. Yan po ang legit. Kasi nga, makapangyarihan ang ahas sa lipunan dahil lahat po kayo, kahit sabihin yung ordinaryong citizen kayo,
wala kayo sa gobyerno, minamanmanan kayo. I'm telling you, isa shutdown tayong lahat. Martial law. Mamaya i-connect natin to sa speech ni Lisa Smag sa La Union. Kung paano nyo, paano ma-open ang inyong mga mind. So ngayon, mga kababalaga, so November last year, dahil bagsak na si Kuting tungkol sa issue ng agriculture, sa Polboronic, na involvement nila with the Sayarot at iba pang mga kontrobersya. Loto, ayan, gusto nilang kalimutan, ay nag-hire si Lisa Smugs gamit ang pera ninyo, pera nating lahat, pera ng bayan, ng isang Intel firm na kung saan ay mag-a-advise sa kanya at magmo-monitor ng tunay na survey ni Kuting. So since bagsak si Kuting, di ba? Recently, mas mataas pa rin si Inday Sara sa kanya. In the past, laging mataas si Inday Sara sa kanya. Nilalamon siya ng buo. So anyway, itong si Mr. Peron, okay, we will call him Mr. Peron. Si Mr. Peron ay isang bonggang-bonggang eksperto pagdating sa pag-a-advise, OPR, Black Ops, lahat. So ang payo kay Lisa Smugs na nung November, magtuto ka na lang sa arts and culture. Gayahin mo si Imelda. Pero dahil ayaw ni Lisa ang gayahin si Imelda kasi gusto niya magkaroon siya ng sarili niyang identity bilang isang kasabwat ng smuggler, nagpapanalo sa loto para sama-samang babangon muli para maging milyonaryo, coming from sa masangsang niyang bunganga. Okay? Yan po ang gustong panindigan ni Lisa Smugs. Ang gusto ni Lisa Smugs, makilala siya kung paano manggipit ng tao. Actually, na-validate natin yan na even yung vlog natin kagabi, si Ina Reformina at yung si Pamela Pedroche at yung Purificacion, well, particularly si Reformina, ay sinabi niya na nung nasa PCO siya, ay nag-advise siya sa hitad, okay, sa buwakan ng inang Lisang Mudlo Putot, na magtutok siya, gayahin niya yung mga magagandang nagawa ni Imelda in terms of art and culture. So, true enough. So, I don't know kung nakausap ni Ina Reformina itong si Mr. Peron. I don't know. But anyway, alam niya ni Ina Reformina kung ano yung pinagnangaknak ko dito. So, ayaw ni Lisa niyan. Kasi, ang gusto niyang tutukan kung paano kamkamin at kung paano panalunin sa loto ang kanilang mga dami o kanilang mga kasabwat na kasukulukuyan ngayon na what? Dinidinig sa Kongreso, sa Senado, pero wala pa rin, hindi pa rin inilalabas kung sino itong mga nanalo. Yun, ayaw kasi, mahirap kasi gawin ang mga, like say, arts and culture o yung mga magagandang advocacy kung hindi talaga galing sa puso mo. Kasi, ang intensyon ni Lisa Araneta Marcos ay kung paano makapag-deliver ng goods yung kanyang mga appointees, goods of money, lahat pera. Wala namang iba pera sa kanya para isungal-ngal sa buwakan ng inang babaeng ito. Ngayon, mga palangga, ayaw niyang, kahit na may advisor pa siya, matigas pa rin ang ulo niya. Okay? Gumagawa pa rin siya ng kabalbalan. Kaya nga, di ba, itong mga ginagawa niyang, like sa kick-off rally, yung pinwersa nila, yung mga empleyado ng gobyerno, nag-issue sila ng memorandum, di ba? Internal memorandum para paatinin ang mga tao doon kahit ang mga empleyado ng gobyerno kahit labag sa loob nila. So ngayon, ang sabi ni Mr. Peron, kasi hindi ka nakakatulong kay Kuting. Sa halip, ikaw ay liability. Hindi ka asset, kundi ikaw ay liability. So maghinay-hinay ka muna. Ito muna yung approach natin. Kaya naman, mga kababayan, nag-change of branding sila. Ano yung change of branding? So nagbait-baitan, kunyari. Alam mo, ang demonyo, kahit mamupo at opo yan, kahit magganon-ganon yan, demonyo pa rin yan. Right? Demonyo pa rin yan. Mga palangga, bago ko salansanin ang mga pinagsasabi ni Lisa Smugs, ni Lisa Smugs dito sa La Union, yung speech niya, yung drama niya, mag-ingat kayo. Okay? Even you not
not individual, okay? Mag-ingat kayong bago po kayong magmensahe ng inyong mga expose o yung mga hinaing ninyo, make sure na legit yung account. Like, ulitin ko po dahil ayaw ko po kayong mapatay. Ayaw ko kayong magurgur. Ayaw ko kayong mapahamak. Kaya make sure na nakafollow kayo sa right account ko. So, wag po kayong mag-search, okay? You just go to my link. Shoot kayo doon dahil yun po ay legit. Diyan sa live natin. Huwag kayong mag-search ng Maharlika Network, Maharlika ganyan. Kasi, alam bakit? Ginagaya ni Lisa Ahas Mugs. Yan po ang utos, okay, sa kanya ng kanyang mga evil advisors na i-duplicate o gumawa ng fake account katulad ng account ko, ng Facebook ko, para kung sino man ang mag-message na magkamali mapunta dun sa Facebook na kanilang hawak, sususugin kayo. Ganyan nakakatakot na ngayon ang gobyernong ito. Ito gusto kong sabihin. Hindi ako, ikaw buha ka ng inakalisa. Okay? Akala mo mananalo ka. Pag lumabas pa ang isang audio video mo, I'm not gonna say anything about the audio video mo. Okay? Dito malalaman ng taong bayan kung gaano kababoy ang babaeng ito. Hindi pa po pwedeng ilabas ito video ni Lisa to, hindi to polboro ni Kuting. Okay? Ikaw tandaan mo, kakalad ka rin kita. Sabi nga ni Glenchong, kakalad ka rin ka namin sa buong mundo, sa buong bayan kung gaano ka kahayop. Alam ko, lasing-lasing ka nun. Nung binlay mo yung video na yun, lasing-lasing ka. Hindi kita tinatakot. Dahil ang mga katulad mo ay walang takot at walang pagmamahal sa kapwa. Walang pagmamahal sa Pilipino. Ang mga taong isinanlana o ibinenta na ang kanyang kaluluwa kay Satanas o kay kasino mang jejemon, wala na pong takot yan at walang kahihiyan. Pero darating ang tamang panahon. Sasabihin nyo, labas na yan, Maharlika. May tamang panahon sa lahat at kailangan natin protektahan ang mga taong may hawak ng alas. Baka ipagurgur niya. Imagine nyo kung ilalabas ko ngayon ng video, abot kamay ni Lisa ang taong ito. Pwede niyang patayin right there and then. Believe me, ganito kademonyo ang babaeng ito. Ngayon, mga kapalangga, kailangan ko kayong warningan na not only sa akin, sa ibang mga vloggers sa tingin nyo na gusto nyo magsumbong o whatever, wag po kayo basta-basta mag-email. I'm telling you, this is coming from inside. Na pa-inform sa inyo, mag-ingat kayo ma'am dahil sila ang gumagawa ng fake page para yung mga message po ng mga taong nagsusumbong sa inyo ay makorner nila, sususugo nila. Remember, we have the SIM card law na naipasa na yan. Yan ang unang inatupag nila ni Lisa. Maipasa yan para masusug kayong lahat. Tayong lahat na madali kayong tamnan ng kaso, madali kayong susugin, katulad na lamang kay General Macanas, katulad sa akin. Last year pa, sinimulan nila pag talim-talim ng ahas. General Macanas, na mismo ang chief ng PNP chief. Ano yan? Taong gobyerno. Diba? Balat sibuyas sa mga putang ina. Imagine mo kasuhan ang isang General Macanas na wala namang na yun ay wala namang binanggit ang kanyang pangalan sa loob ng vlog at walang sinabi. Pero mananalo si General. Mananalo tayo, General. God is with us. Hindi ako nagaganyan-ganyan kasi hindi ako tulad kay Lisa na paupo-upo pa Diyos-Diyos, but nasa tama, aayon ang lahat sa tama. Tandaan yan. So, nag-aalala po ako sa inyo kasi ayokong maligaw ang mensahe ninyo. So, make sure sa link kayo nakafollow. Kung sino man mga vloggers na gusto nyo na sa tingin nyo, may tiwala kayo, you have to be very careful. Gugurgurin po kayo. Kung kaya ni Lisa mag-spend ng millions of billions of money, billions dito sa mga proxy case, yung kay General Macanas na case na ginawa ni Acoda, that's what you call proxy case. Yung ginawa sa akin, yung sandamakmak o sino-sinong mga
in the past, di ba? Prosecution. Anong ibig sabihin yan? Dahil hindi ni Lisa tayo makasuhan, dahil kakalaggarin natin niya sa buong mundo, gumagamit siya ng tao para gipitin ang mga vloggers like General Macanas, like me, and like you. Okay? So mag-ingat kayo mga kababayan. So ito si Mr. Peron ay inuutusan siyang, ay sinasabi mag-change branding ka muna, magbait-baitan ka. Okay? Doon sa issue from Duterte Maya tayo. Okay, so napanood ko at sinulat ko yung mga pinagsasabi ni Lisa Smugs na nagsalita siya doon ng like almost 3-minute video kung saan ay sa La Union na nagbigay siya ng mga love for all na libreng, may libreng gamot, libreng ganito, libreng ganyan, libreng tuli, kung ano-ano pa, di ba? Napag-usapan na rin natin yan, ginawa niya rin yan dati sa Bataan. Di ba? So, malaki pa, again, mas malaki pa ang mga logistics na ginagastos papunta sa mga lugar na yon kaysa sa ibinibigay sa mga tao. Alam mo, nung pinapanood ko, yung mga tagapakinig na hinila lang naman nila yun sa mga barangay, yung mga matatanda na kinukuhaan ni Franz Imperial at ni Gerard Barria ng Presidential Communications. Yung taga-video ni Kuting. Yan yung mga yaya ni Kuting. Kilala ko yung mga yan halos lahat. Alam mo, naawa ko sa mga matatanda. Hinuhuli nila yung shop para magtango-tango ko yung matatanda. Alam nyo, kung kayo'y taga-La Union, nadudurog yung puso ko na binababoy at niloloko ni Lisa Ahas. Okay? 3-minute speech lang. Binabasa pa ng jutang Jimenez na ito. Bakit binabasa ni Lisa Smugs ang kanyang speech? Kasi ito po ay hindi sincero. Ito ay hindi galing sa puso. Remember, nung kinuwento ko sa inyo last year, nung nandoon ako sa HQ, ibinibida ni Lisa, nandun si Madam Pebbles, basta nung pumunta ako, ibinibida niya na siya ay pinagsalita ni Kuting sa Iloilo ba yun o Negros. Ngayon may script siya. Okay, may script siya na nag-iilo-ilonggo siya doon. Then, hindi naman fluent mag-ilonggo yan Dahil pakonyo-konyo yan, ghetto kasi yan sa New York. Yeah, ghetto. Alam mo yon? Yung mga ghetto nga, parang mga sanggano, mga pakawala sa New York. Ganyan yan siya doon. So, wala may pagmamalaki yung hinayupak na dugyot na babae yan. So anyway, going back sa speech niya, kinukwento niya, na naghangin, di ba, habang nagbabasa siya, kunyari, mga kababayan, ng mga Ilonggo, di kami dire, muni-muni, ganyan. So, bigla daw humangin. Okay? Humangin, lakas ang hangin, tapos napalid, di ba, lumipad ang kanyang speech. Anong sabi niya? Ito, tanda-tanda ko yung kwento mo, tangay na ka, sabi mo, oh my God, gumanon-ganon daw siya. Ngayon, hindi niya na maituloy yung speech niya. Kasi, naapok na ang kanyang script. So, ano po ang sinasalarawan nito? Ibig sabihin, itong hinayupak na ito, ever since, wala talaga sa puso ang kanyang mga sinasabi. Di ba? Kahit nga mag-apply ka ng trabaho, mag-homily ka, kung ikaw ay lector, magsalita ka as a teacher, as lahat, di ba? You always put everything in your heart, the way you talk, if you are sincere. Diba? Dapat laging loob, you talk to people, dapat ganito kung hindi ka mambubudol. So ngayon, itong 3-minute video niya, balik tayo sa La Union, binabasa niya. 3-minute video lang, Tagalog pa, yung iba, Taglish. Hindi niya kayang sabihin kasi bangag yung babae niyan. Wala sa utak niya at puso niya. Okay? Wala sa utak at puso niya ang totoong lingkod bayan o pababangunin kayo o sama-sama kayong maging milyonaryo. Kasi ang gusto niya, sila lang ang kakamkam ng pera ng bayan. Kaya lahat ng mga international firm, expert, pati hacker, magaling si Lisa dyan. Kaya gustong-gusto ni Kuting yan. Alright. Sabi pa niya dito, may mga Ilocano ba dito nanonood? Sabi niya, sa mga kakailan, it's not kakailan kahit hindi Ilocano. Would you pronounce it kakailan? Kakailyan. Dahil ang dami kong mga kaibigang Ilocano. Sabi niya, sa mga kakailan, maraming salamat for being here with us. Naimbag na bigat. Kada kayo amin, apo, nagabait-baitan. O tama, si Monster Inc. Kakailyan. See? Ano sasabi niya kakailan? Ano ka slang? Ano ka ipinanganak sa Amerika, sa London, para magpaka-islang-islang? Well, that's how
Smugs is? Pasosyal. Diba? Pasosyal na akala mo ay ipinanganak na mayaman. Diba? Well, it doesn't matter kung ipinanganak ka mayaman, ipinanganak ka mahirap. Ang importante sa mundong ito ay kung ano ang puso mo, ano ang layunin mo, ano ang mission mo sa mundong ito. But definitely, ang mission ni Lisa Smugs ay magpayaman, mangamkam, magpanalo sa loto, magbenta ng mga appointments, mag-bribe, gurgurin ang mga gusto niyang gurgurin, i-take down ang mga Facebook page, lahat. Kasi ayaw nilang magkaroon ng kritisismo. Yun ang gustong-gusto ni Lisa na gawin, patahimikin ang lahat. Mali ba ako? Look at Rappler. Nag-criticize ba? Ikaw, Maria Ressa. Diba? Tama ka naman tungkol sa diktador-diktador. Dapat nga, kakampi ka na ng taong bayan ngayon eh. Pero bakit tumahimik si Maria Ressa? Bakit? Dahil natakot ka kay Lisa, dahil tutuluyan kang gugurgurin o ikukulong? Kung matalino ka at may pagmamahal ka sa, not na lang sa Pilipino, sa human, sa human rights na lagi niyong ginagamit, mag-i-speak up ka. Okay? Maria Ressa. Tuloy natin yung speech niya. Nasisiyan po ako na nandito tayong lahat sa magandang probinsya na ito, bubulol-bulol. Sabi niya. Magandang probinsya na ito sa La Union. Sabi niya, La Union will always have a special place in my heart. As you know, this last, sabi, diba, gano'n siya. As you know, this last few days, the love for all, napakasipag, sabi niya, napakasipag po ng mga private sector. Sabi niya, meron tayo dito pre-dental, ganito, ganyan, ganon. Okay? Yung mga usual thing na gagamitin ng mga Pilipino. Imagine nyo, mga kakailian, mga palangga ko, mga kaabyan ko, mga kababayan ko, mga kasimanwa na ako. Okay? Every time na lang na magkaroon ng I mean, bawat change of presidency, ganito na lang yung taong bayan. Hihilain ang mga matatanda sa mga barangay. Pipilitin na makinig sa kadyutahan ni Lisa o kadyutahan ng iba pang politiko. Bibigyan ng kaunting ayuda, 2 kilong bigas, libreng gamot, and everything. Hindi na kailangan gawin yan kung tutusin. Dapat ang healthcare for all. Free medicine for all dun sa mga kailangan, yung mga indigent, yung nangangailangan, yung sinasabi na nasa laylayan. Dapat yan, talagang naka-attach siya sa mga ospital, sa mga ahensya, ng, like hospital, na kapag ikaw ay matanda na inatake ka sa puso o whatever, kung ano man naramdaman mo, nadulas ka, natusok ka, diba? Shoot ka sa ospital, pupunta ka. Hindi yung matatakot ka kasi wala kang pera. Pagdating sa hospital, interviewin ka, kukunin yung information mo. I think yun yung concept ni Malasakit Center nung panahon ni Duterte. Diba? Pag na-hospital ka, kukunin yung pangalan mo. Anong pangalan mo? Kunyari si ikaw ay si Kat Serrano. Okay, si Kat. O, Kat Serrano, anong nararamdaman mo? Diba? Doon ka pa lang sa emergency, tatanungin ka na, anong nararamdaman mo? Anong trabaho mo? Diba? Tinatanong yan. Kung ano yung kakayahan ng isang tao, ano yung background ng tao. O let's say si Kat. O milyonarya pala si Kat. O yun, magbabayad ka. Diba? Ganon, magbabayad ka kasi you can afford. Kung let's say si Kat, ay obrero pala si Kat, nagtitinda lang sa palengke, tapos ang kinikita 500 pesos. Di automatic, magka-qualify na si Kat dahil based dun sa kanyang social status na wala siyang kakayahan na magpagamot o bilhin ang mga gamot. So automatic yan, kung hindi yan ninanakaw ni Lisa, ni Mel Robles ang pera ni Taning dyan sa PCSO o sa iba't iba pang mga ahensya sa DOH, lahat ng sangay ng gobyerno na pwedeng pondohan yung proyekto na yan, hindi na kailangan magmamakaawa ang mga lolo't lola natin sa tuwing may mga politiko na pupunta, sa tuwing may ahas na magsasalta, hihilain sila ng kanilang mga barangay para magmukhang kaawa-awa doon. Sila mismo ang gobyerno ang nagpapahirap sa ating lahat. Bakit hindi yan pag-isahin ang serbisyong yan? Bakit yan kailangan pumunta sa barangay na ganito, na ganyan, na ganon?
Diba? Dapat yan nasa mga public hospital, mas pa-national man, mapaprobinsya, na pwede dumiretso ka na doon. Meron na kaagad allotted, ay may gamot, o may pagatas pa, o kung ano pa man. You know what I mean? O, ano yung mga pinagbibigay nila? Gamot, bigas, o kung gusto mo, samahan mo, doon mismo yung DSWD. Kung gusto niyo talaga, putangin na kayo. Diba, sa hospital, may mga representative ng DSWD, doon kayo mamigay ng bigas. Nasa hospital, continuously, tuloy-tuloy, hindi yung pampapogi lang o pampaepan lang ni Lisa Smugs. Okay, balik tayo sa speech niya. Ito, gusto kong tutukan. Katulad po ng sinabi ng asawa ko 2 weeks ago sa kanyang kick out, yeah, I want it, kick them out. Kick-off rally, Bagoong Pilipinas. Yeah, di ba? May basa ako, Bagoong Pilipinas eh. Ngayon, mga kababayan, bayot na rakista. Thank you, bayot na rakista. Alright, ngayon, sabi niya dito, ano ko lang para makita ko yung mga message. Katulad po ng sinabi na 2 weeks ago ng asawa ko, sabi niya, sa kanyang kick-off rally sa Bagong Pilipinas, okay, stop there, Maharlika. Okay? Tuloy mo natin. Ang Bagong Pilipinas is not a political game plan that caters to a privileged few. Julul, ang Bagong Pilipinas kick-out or a kick-off rally na ginawa ni Lisa Smugs ay gumastos sila. Mga kababayan, kailangan ko pong isaksak sa inyong mga isipan na yung kick-off rally nila noong January 28, okay, ay pamumwersa sa mga empleyado ng gobyerno, mga employees, then pangsusuhol para lang may umattend doon. It's really a political game plan. Para what? Makita ng taong bayan, ng internasyonal, komunidad, na meron sumusuporta pa kay Kuting. Pero ang karamihan na pumunta doon, inilabas siya ni Pebbles sa Lakera na namigay ng pera, at yung iba doon pumunta lang, kumuha ng pera at lumayas na yung iba. Okay, that's good thing. Ngayon, maganda yung palangga, ginawa nyo. So, itong kasinungalingan ni Lisa sa pagsasalta sa inyo dyan sa La Union, ito'y lahat kabulastugan. Kasinungalingan. Kung anong paupo-upo, ganyan ni Lisa, siya ang sinapawan niya si Satanas at lahat ng diablo na maisip nyo. 1 billion times, maybe trillion times. Ganito po kademonyong babaeng ito. Bakit ko alam? Kilala ko ang hayop na yan. At may hawak tayo mga video later on sa tamang panahon na mapakita, maparinig sa inyo. As soon as we have to make sure na safe ang may hawak ng mga ebidensyang ito kasi nandyan pa sa Pilipinas. Okay? Actually, kausap ko kanina. Sabi ko, gusto mo bang ilabasan natin to? Miss Maharlika, kailangan mag-resign muna ako dito or, yun ang sabi sa akin. Huwag natin sabihin ng idea. Baka magsusog niya. Huwag nang banggitin ang budol. Okay? Sabi ni Zorro. May budol ba? Ngayon, sabi ni Smugs, sabi niya, Bagong Pilipinas is not a political game plan that caters to a privileged few. It's a master plan for genuine development for the benefit of our people. Wow. Yes, it's really a master plan. Master plan, ang kick-off rally na yon para budulin, tama ka Zorro, para budulin ang taong bayan, okay? Para budulin kayo at papaniwalain kayo na si Kuting, okay? Na si Kuting ay malakas pa, pero sukang-suka na ang taong bayan. It's a master plan. It's a genuine development for what? Para sa smuggling. Okay? Hanggat si Lisa ay nandiyan sa loob, nasa hawak nila ang gobyerno, patuloy ang smuggling, hoarding, lahat. Dahil dito lang po umiikot ang buhay ng Pilipino sa politikang ito. Yes, kasali kayo dito. Kahit ayaw nyong makialam sa politika, yung iba dyan, kakapasok pa lang. Part kayo ng issue ng pagnanakaw, pangangamkam, pambubudol ni Lisa Smugs. Pagpapanalo sa loto, pagkukuha ng kubra sa Pogo, pagkukuha ng sa Bureau of Customs, pag-fix ng mga passport ni Lisa at ng mga visa, magaling sa dyan. Tangina ka, ha? Magaling ka dyan, hayop ka, fixer ka na noon pa. Akalain nyo, senador pa lang pala si Kuting, nagpipix na ng passport ng visa itong hayop na ito.
Okay, we'll talk about that. Sabihin na natin, noon pa lang, okay, sinabi sa ating puting ahas, si Lisa Smugs ay nag-aayos na ng mga passport ng mga Chinese at binabayaran siya. Kaya naman ngayon, kasabwat niya yung mga Chinese na smuggler. See that? Kung siya ay sususugin ng totoong taong gobyerno, pero ngayon walang sususug dahil siyang nagari-arian. Hanggang ngayon ay gumagawa, nagpa-process si Lisa ng mga visa, ng mga passport sa mga Chinese at sa mga Pilipinong, na gusto niyang ayusin o i-fix. You know what I mean? Ayusin lahat ng mga nakadikit sa kanya, magpapaayos ng US visa, ng Schengen visa, para what? Gamitin ang power ni Lisa. Hindi ka pwedeng magsinungaling. I'm telling you, kakalad ka rin kita. Akala mo, kakalad ka rin kita dito sa US court. Alright? Akala mo makaligtas ang pangalan mo? Hindi. Yung paging demonyita mo, hindi papayagan ng katotohanan ang kahayupan mo, Lisa. Kaya araw-araw ka laman ng vlog ko dahil hanggat nandiyan ka, araw-araw na naghihirap ang taong bayan sa lahat ng kasinungalingon mo at dahil dyan sa asawa mong walang bayag na pinapayagan ang kabalbalan mo. At ikaw din, Senator Amy, na wala ka pang ginagawa ngayon para ibuking yung buwaka ng inang babaeng sister-in-law mo na ni minsan hindi kita narinig na what? Napuksain yung sister-in-law mo. Okay? Lagi mo na lang sinasabing napapaligiran ng demonyo, haplos-sinawa, ganun-ganun. Pero pangalanan mo na ang demonyo mong sister-in-law. Kung para ka sa Pilipino, Senator Amy, alam mo yan. Huwag na tayong maglaro. Okay? Ngayon, I'm waiting for you. Okay? So, sabi ni Lisa Smugs, so when you hear the word Bagoong Pilipinas, Bagong Pilipinas, what this really means is both the public and private sector will be joining forces to help our countrymen. It's true. Not to help the countrymen. Both government and government and private sector. Ano yung private sector? Mga private businessmen. Kasabwat ni Lisa. Para what? Mag-join forces sila para tulungan nilang isa't isa para sila ay yumaman pa ng gusto. Kamkamin ang pera ninyo. At magpapakitang tao lang sila dahil yun ang advice ni Mr. Peron sa kanya na maging active na kunyari, bigay-bigay ng ganyan, picture-picture, kunin ang mga matatanda as their audience nila para kunyari nagbibigay ng mga gamot. Hindi kayo dapat magpasalamat sa buwakan ng inang Lisang ito. Dahil hindi niya pera yan. Okay? Mas magpasalamat kayo kung isuka niya lahat. Ang nakomisyon niya, ang nakuha niya galing sa smuggling, sa lahat ng mga budget ng gobyerno na ninanakaw nila. Okay? Sabi pa niya, hindi na po uso ang paninira. Hindi na po uso ang pambabatikos. Yeah, hindi na talaga uso ang paninira sa kanila. Kasi ano kung alam mo bakit? Kasi kapag ikaw ay magsasalta, gugurgurin ka. Yes, hindi na uso ang paninira. Alam mo kung bakit, Lisa? Ang uso ngayon ay katotohanan. At ikaw ang mapanira. Yang babaeng niya, lingid sa inyong kaalaman. Ginagamit niya ang lahat ng power para paggantihan niya ang mga taong gusto niyang gantihan. Yan ang katotohanan. Gagamitin niya ang pera ng bayan para sirain ang tao, ang mga taong gusto niyang sirain. Alam niya ng mga PSG, alam niya ng mga nasa likod nila, alam nilang lahat yan na dito totoo ang sinasabi. Pero ngayon, nagkikisas pa rin sila. Sabi niya, hindi na po uso ang pambabatikos. Wow, alam mo kung bakit? Kasi nga, isa-shutdown tayo. Kasi nga, papatayin tayo isa't isa yung ating, gugurgurin tayo isa't isa yung ating mga Facebook accounts. Yung inyong mga Facebook, mga page. At literally, gugurgurin tayo. Ulit-ulitin ko. Diba? May bounty ang ulo ko. Oh, sino may gawa niyan? Si Lisa Smugs. Nasabi ko sa inyo, na-report ko na siya dito sa Amerika. Siya ang lahat na tao. Sino papatay sa akin? Sige nga. May kalaban ba ako? Wala. Meron ba akong sinaktan na Pilipino na randomly? Wala. So walang iba. Kung gugurgurin ako, gugurgurin kayo because of your political views,
Si Lisa lahat ang punot dulo ng ito. Dahil ang babaeng yan, nag-hire ng foreign, nag-hire nga ng Amerikano eh. Oh, nag-hire ba ng Canadian? Tignan mo dyan, yung tagapagsalita sa PCO, si Daphne Osenia. Oh, ayoko na sanang mentionin kasi tahimik lang. Pero hindi, kailangan malaman ng taong bayan. I'm not gonna say anything bad kay Daphne. Actually, gusto ko yan nung nagsushoot siya. Pero yan ay Canadian citizen. Now, alam nyo na? Oh, Canadian citizen yan. Bakit nandiyan sa PCO? Bakit tagapagsalita? Hindi ba dapat purong Pilipino? Kung Filipino-Canadian man siya, dapat i-renounce niya yung kanyang Canadian citizenship bago siya mag-mediate sa Malacanang. So, Canadian yan. May kaibigan ba si Daphne dito? O yan, i-google nyo, hanapin nyo. Or i-comment nyo dyan. Sa kanila. O sabi niya, hindi na po uso ang pambabatikos at mga kasaltang napakasakit. Ibig sabihin, ramdam niya yung mura ko. Kaya Risa, buwa ka ng ina ka. Ikaw na budlok ka, butod. Ikaw ang butod. Kayo yung mga butod. Diba? Mga priling butod noong unang panahon. Ni Lopeza, Graciano Lopeza na ngayon, panahon ni Marlica, mga ulaga, mga smuggler na butod. Yeah. Nagsisinungaling ako? Si Daphne ay Canadian citizen. Oh, nandyan sa PCO. At marami pa dyan. Na hindi ko pa na-discover. I don't have, hindi kaya ng powers ko lahat susugin kung sino ang mga Amerikano o Canadian dyan sa loob ng Malacanang. Ngayon, sabi niya pa, sabi niya, tama na po hindi na po uso ang pambabatikos at mga salitang nakakasakit. O, di ba ramdam mo, no? Sakit talaga. Kasi totoo. Ngayon, hindi na uso nga. Kasi kaya nga, ayaw ni Lisa ng mga bunganga na ganito eh. Kaya nga pinatake down ng dalawang Facebook ko. Kaya nga ginigipit ako, di ba? Gumagamit siya ng mga proxy para gipitin ako para to destroy me. To destroy my spirit. Itong lahat ng mga ito, mga palangga, si Lisa lahat ang may gawa nito. Kaya hindi natin siya uurungan. Lalaban tayo sa tama. Dahil nandiyan kayo at nandiyan, not only nandiyan kayo, hawak natin ang alas ng katotohanan. Yun lang ang sinasabi ko sa inyo. Don't worry. Nasa akin po ang alas. Ha? You know what I mean? Nasa atin ang alas. Timing lang. Nasa tamang panahon ang mga bagay-bagay. Kailangan natin lang protektahan itong mga taong may hawak ng iba pang alas. Nakapatayin. Okay? Ngayon, sabi ni Smugs, hindi ganyan ang Pilipino. Well, hindi talaga ganyan ang Pilipino na what? Magnanakaw, smuggler. Ikaw lang. Kayo lang na mga politiko. Kayo na mga sugapa sa kaban ng bayan. Sugapa sa kapangyarihan. Kasi, ang uso ngayon, Lisa, ay what? Panggigipit. Pagsusuppress, pag-oppress, pagsa-shutdown, pagkikitil ng buhay ng mga taong gusto nyong kitilin. Yan ang uso ngayon. Kasi, sinasapalan nyo lahat ng pera. Kaya naman, ang mga mainstream media ay takot din. Bakit ko alam? Dahil may mga kaibigan tayo sa mainstream, hindi ko lang babanggitin, baka gurgurin. Takot din sila. Kaya nga, binubolja ko sila, pero naaawa din ako. But I'm so ito sila yung tatlong lumabas, galing sa PCO, Presidential Communications, ito si Ina Reformina, si Pamela Pedroche. Actually, matapang sila. Although hindi nga sila straightforward, pero at least, sabi ko, you have to read between the lines kung ano yung ibig sabihin nila. Diba? Nakikita nyo yung pighati dun sa puso ng tatlong yon? Kung napanood ninyo, nagustuhin man nilang magsalita, pero napakatipid. Hindi nila masabi ng katulad nito kasi takot silang magurgur. May mga pamilya. Diba? O kasi, nag-iingat tayo. Meron ba taong dito na gustong magurgur? Wala. Pero syempre, pinoprotektahan natin yung sarili natin. Ang sabi pa niya, ni Lisa Smugs, hindi ganoon ang mga Pilipino. Rich and poor, may class naman tayo ng konti. Ulul, wala kang class. Isa kang dayok-dok. Isa kang dugyot. Isa kang bitter. Ano pa ba? Isa kang malungkot ang iyong buhay. Kahit nalunukin mo lahat ng pera, pati pulburon, pati alak, Lisa, hindi ka magiging masaya sa buhay.
Bago ka matulog, sa tingin ko, nagdadasal ka sa demonyo, hindi sa Diyos. Bawat tingin mo sa mukha mo sa salamin na kuritot, nakikita mo ang demonyo. Yan ang katotohanan. Bawat amoy mo sa mapanghimong kilikili, naaamoy mo ang kabulukan na ginagawa mo. Bawat hininga mo, hindi ka masaya. Dahil naaamoy mo ang kaibuturan ng bituka mo, ng lahat ng digestive system mo, na isa kang pinakabulok na nakilala ko sa buong mundo. Tandaan mo yan. Class, may class ka. Yung pandudurak mo sa mga kainuman mo, yung pambabato mo sa asawa mo, class ba yan? Yung panjojobbag mo sa Kuting on the way to New York dahil nalaman mo na pinirmahan ni Kuting ng asawa mong under Bisaya ang appointment paper ni Vic Rodriguez bilang Chief of Staff. Kaya mo siya sinuntok nung ginombag nung September of 2022. Class ba yan? Yung pagsisigaw mo, yung pagtatakbo-takbo mo doon, nung tinatanong ka ng SMNI, naman, nag-usap na po ba kayo ni Inday Sara? Class ba yun? Para kang julupong? Class ba yun? Pinarodi pa nga ng Vincentiment, sila Daryl Yap. O, di ba? Ang ganda. Class ba yun, Lisa? Ha? Yung pagsisigarilyo mo na may sigarilyo ka na may vape ka pa na sinasalak mo sa bunganga mo, class ba yon? Yung pagbato mo kay Bongbong Marcos Kuting ng folder na nakita ni Glenchong, class ba yon? Yung pakikipagsabwatan mo sa mga demonyo para i-shutdown ang mga Facebook account namin, pagbabayad mo para gurgurin, panggigipit, class ba yon? Yan ba ang definition mo ng class? Yung pang-i-snub mo kay Inday Sara nung send off to Vietnam, send off ceremony, class ba yun? Wala kang class. Kahit pa isaksak mo ang bilyon, trilyon na ninakaw nyo sa kaban ng bayan, isa kang mabahong nilalang na masahol pa sa demonyo 100 million times, 1 billion times. Tandaan mo yan. Wala kang karapatan na magsalita na sasabihing may class naman tayo. Wala kang class kahit konti, kahit katiting. Dahil sa pagnakaw mo sa kapangyarihan, sa asawa mo na ikaw ay walang mandato, hindi yan class. Betrayal of public trust, pambubudol, panggagago sa Pilipino. Wala kang class. Dahil yung mga nakapaligid sa iyo ngayon na mga negosyante, na mga bading, okay, na para magsipsip sa iyo, para kumuha ng mga projects, pag nanakaw sa kaban ng bayan, hindi yan class act. Pagtatraidor, pagtataksil sa bayan. Yung pagpaparty ninyo at pagbiga-biga mo dyan sa Malacanang, pagpa-fireworks ninyo, lahat, pakipagsabwatan mo kay Michael Ma, lahat na class ba yan? Pangbababo yan sa Pilipino. Wala kang class. Kahit gatungaw, wala ka. Nada. Kaya ka galit na gusto mong patahimikin ang mga tao. Maria Teresa, yes, meron siyang saltik. You're right. Tama yun. Maria Teresa Dizon, may saltik. Itigil mo yung pagsasalta mo, poor and rich, may class. Huwag mong isasali ang sarili mo na may class ka. Isa kang basura na galing sa pusali at lalong naging pusali dahil sa pagnanakaw mo at pakikialam mo sa mga appointments, pagbibenta mo, pagbabride mo, lahat, tandaan mo, alam mo to, pumarap ka sa salamin at tapusin mo na yang, kalabanin mo yung sarili mo ng bonggang-bongga dahil ikaw ang traidor. Pumarap ka sa salamin, basagin mo yung salamin. Dahil nakita kang demonyo. Tambalaw siyang mayroon, sabi ni Rolly Aguirre. Mga palangga, hindi kailanman magkakaroon ang class ng isang taong magnanakaw. Hindi magkakaroon ng class ang taong nagpapalaya ng mga sindikato. Yan ang katotohanan. Hindi kailan magkakaroon ng class si Lisa sa pagpifix ng mga visa. Idadrag kita ha sa US Court yung pagiging fixer mo ha. Okay. Yan ang gusto mo, di ba? Maglaro tayo, Lisa. Gusto mo maglaro? Pagbibigyan kita. Ngayon, dahil yun ang gusto mo eh. Akala mo masisindak mo ako?
Never. Kahit hawak mo ang trillions budget ng Pilipinas, hindi kita uurungan. Mapakita ko lang sa taong bayan na nasa amin ang katotohanan sa ginagawa mong panggigipit. Hindi ka papayagan ng Diyos dahil kahit kailan ang demonyo hindi magwawagi. Okay? Sabi pa ng hinayupak niya, palangga, sa speech niya, sinasabi po ng asawa ko pag naririnig nila yung bagong Pilipinas, ang ibig sabihin nito, hindi kailangan awayin ang mga private sectors. Yeah. Hindi kailangan awayin, gurgurin lang. Sino ba ang nangaaway sa private sector? Ikaw. Sino ba ang nagtatanim ng kaso? Ikaw. Nahayop ka. Sino ba ang nagtatanggal ng nagbabalasa ng mga tao sa gobyerno? Ikaw ang punot dulo. Di ba? Sabi ni Pamela Pedroche. How would you pronounce it? Pedroche. Whatever. Si Pam Pedroche. Ano sabi ni Pam Pedroche? Nagaling sa Presidential Communications. Ang sabi sa kanya, I've seen your work and you're so nice. Pam, tapos biglang tinanggal. Hindi ba pinangalanan ni Pamela kung sino man yon? Sounds like Liza. Magaling pala eh. You're so nice eh. Tapos tatanggalin? Tapos sasabihin mo, tangina ka, hindi kailangan ng awayin ang mga private sector. Dapat magkipag-partner. Eh mismo, ang mga inappoint noong nakaraang taon, pinagtatanggal mo, tinanggalan mo sila ng laya na kumita ng pera. Wala naman silang ninakaw. Wala naman silang anomalya. Buti sana kung tinanggal sila dahil nagnakaw sila katulad mo. Katulad si Ina Reformina, iniwanan ng trabaho for 24 years. Based sa kanyang statement, tinanggal nyo lang ng ganon-ganon kasi gusto nyo. Yan ba na hindi dapat awayin? Yes. Hindi dapat awayin kasi mali ang word mo eh. Hindi po dapat kailangan awayin, dapat po gurgurin, sindakin. Dapat yun ang word mong hayop ka. Kaya kahit ano, babantayan ko ang bukas ng bunganga mo. Sa bawat kasinungalingan mo, bawat script mo, babantayan ko yung bunganga mo, Lisa. Dahil hindi kita titigilan, sabi ko nga sa iyo, hanggang hindi pumantay ang pamo. Sabi ko nga sa inyo, mga palangga. Si Lisa, kahit nakakomatos na, at isang cell na lang ang gumagalaw, kaya pa rin magnakaw yung hayop na yan. Kaya pa rin mang-bribe. Kayang gumurgor ng tao. Kaya kung sino man ang mga gugurgurin na mga Facebook page, wala nang iba yan. Kung di si Lisa, ganun kademonyang babae. Alam ni Amy yan. Ewan ko kay Amy, hindi nagsasalita. Okay, tsaka tayo kay Amy. Okay, sabi dito, hindi kailangan awayin ng mga taga-private sector, gawin silang partners sa mga proyekto ng gobyerno. Oh, yeah. Ginagawa mong partner, di ba? Look at Michael Ma. Private yan. Kasabwat mo sa lahat. Smuggler, kinansilan nyo, pinatay nyo ang hearing sa Kongreso. January 29, supposedly may hearing of 2023, mga kababayan. Anong petsa na ngayon? 2024 na. Walang hearing, pinatay. Yan ang gusto nila isang partnership sa private sector para makipagsabwatan, para magnegosyo. Okay? Yan ang partnership na sinasabi niya. Dapat mag-deliver. See that? Okay nang to? Okay. Ano sabi niya? Instead, gawin silang partner sa mga proyekto ng gobyerno. Okay. Yun na nga, ginagawa na. Kaya partner niya, mga private sector, kumukulimbat sila lahat. Kaya nga yung mga negosyante, okay, ina-appoint nila mga from private sectors para makipagsabuatan sila sa kickback. Kaya kawawa talaga kayo. Kung hindi kayo kikilos mga kababayan, kawawa talaga kayo. Uubusin talaga ang pera ninyo at magiging what? Kawawa kayo mga Pilipino dyan sa mga palangga ko sa Pilipinas. Mga OFW, kawawa kayo lahat kung hindi kayo mag-speak up. Powerful ang boses natin. Kung power ang bunganga ko at nasasaktan sila. Kung lahat tayo ay magsasalita, mas powerful tayo, mabubuang si Liza at malapit na magpantay ang kanyang mga paa. Kawawa ang taong bayan, sabi ni Jensen. Sabi niya, sa dami-dami po natin ng problema, okay, sa dami-dami po natin ng problema, we should realize that government can't do it alone. Dami-daming problema. Dahil ikaw ang national problem, ikaw ang nagbibigay ng problema. Kayo ang nagbibigay ng problema sa lahat.
Lahat ng problema sa Pilipinas, isisi sa buwakan ng inang babae ito at kay Kuting. Dahil si Kuting ay isang tau-tauhan na kayang pisatin ni Lisa ang itlog anytime. Hindi pa kayo kunin ng demonyo. Okay. Sabi niya, we can do it alone. We have to work hand in hand. Yeah, hand in hand ng pulburon. Di ba? Yung mga nakapaligid sa kanya, hand in hand, mga klase ni Kuting sa pulburon. Hand in hand, working with PCSO sa pagpapanalo sa loto. Ulit-ulitin ko yan. Hand in hand, sa kay Altenco, sa pakikialam, sa Okada, sa pagtatanggap ng mga bribe. Hand in hand kay Bienvenido Rubio, Bureau of Customs. Hand in hand sa kanyang kapatid na si Martin Araneta, nakasabwat pa rin ni Michael Ma. Hand in hand sa mga pulboroni, katulad kay Mark Anthony Sayarot. Remember Mark Anthony Sayarot na pinalabas nila? Okay, na sinama pa nila sa New York, si Sayarot. O, palapakan natin para natin makalimutan yan. Remember that? O, ayan. Para bonggang-bongga. Hand in hand, yan ang gusto ni Lisa Smugs. Hand in hand, okay, diyan sa mga kalaban ng bayan. Imagine yan, hand in hand. Ulitin ko yan sa mga bago pa lang kakilala sa akin. Yan ay kisinama nila sa New York. Ano ang nangyari dyan? Nahuli, pero nakalabas. See? Kayo ang humusga. Si Marley baka ba dito ay nagsisinungaling. Kaya gusto nilang ipagurgur, gusto nilang patayin lahat ng Facebook page. You go, Chi. Thank you, Palangga. Ram, thank you, you're back. See that? Yan ang hand in hand na gusto ni Lisa Smugs. Okay. Hand in hand sa pulburon, lahat. Sabi niya, ako po, galing po ako sa private sector. Bait, ano? Ako po, ganyan po ang mga demonyo. Upo. Yung parang bawat word may upo. Tapos padasal-dasal. Pakitang tao. Kaya tignan nyo, nakita niyo ba ako dyan na nag-picture na lumuhod ako sa simbahan or something para magpakitang tao? I have a lot of pictures sa travel ko sa church. Ayaw kong, private ko na lang yun. I have a lot of pictures with my family sa ano. Pero awkward, naipakita mo para sabihin, maka-Diyos ka, nagdadasal ka, ganyan. It's BS. Pakitang tao. Dahil marami akong kakilala na ginagamit ang ngalan ng Diyos pero magnanakaw sa kaba ng bayan. At yan na si Lisa at Papu-Opo at si Kuting. Okay. Yeah, sabi niya, ako po, galing po ako sa private sector. In 1,106 days, babalik na naman po ako sa private sector. No, hindi 1,106 days. Patatalsikin namin kayo. Sa ayaw nyo at sa gusto. Sa tamang panahon. Pag nag-voice out na ang taong bayan, hindi kakayanin ng taong bayan na umabot ka pa ng 1,106 days para kunimbatin o pahirapan ang mga Pilipino at ang mga OFW, mga palangga. Ngayon, okay. Mga kababayan, ang sabi niya dito, babalik sa private sectors. Okay. Wala, sabi niya, wala na pong terno. Terno, yung mga Pilipiniana. Make-up, Facebook, at Instagram, at kung ano-ano pa. Eh, di ba nag-enjoy ka? Kaya nga yung mga taong mga designers na nakapaligid sa'yo, na ginagamit mo as proxy, ay kumikita ng limpak-limpak na milyon at nakakapagpatayo ng mga bahay, nakabili ng 2-3 bahay, nakakapag-travel all over the world. Kakalad ka rin kita, Lisa, sa mga proxy case mo. I promise to you, darling, kakalad ka rin kita ng bonggang-bongga. Oh, make-up, wala ng Facebook, hindi ka naman nababagay. Dalang itsura mo, puro sama ng loob. Puro bitterness, puro kuritot na parang marguso. Lalo pong Facebook, Sabi niya, I will try to follow my husband's vision. Ano, yung pagpupulboron? Of bringing the private sector closer to the government so we can all work together for our bagong Pilipinas. Wow. Trying to follow your husband.
para ilapit ang private sector, para mangamkam kayo at magnegosyo mga hinayupak kayo. Ito'y kaletsehan mo lahat kasinungalingan. Ang sabi niya, Diyos ti Agnina, sama-sama tayong babangon muli niya para maging milyonaryo. Narinig niyo na yan. Narinig niyo mismo sa kanyang greetings, sa kanyang kasabwat na si Robles nagpapanalo ng loto maya-maya, na sama-sama tayong magiging milyonaryo. Di ba? Oh. Anong eksena nyo dyan, Palangga? Narinig nyo na lahat yan. Balik ko lang to. Okay? So, ngayon, Korea Vlog, mayong aga sa mayong adlaw sa imo, Palangga. Ano ba vlog natin ngayon? Yeah, meron pa ba? Ako, PRRD. Right. Tapusin natin si Lisa Smugs. Ngayon, mga kababayan, nasa ulit-ulitin natin, kung papayagan nyo pa itong hayop na ito, then, kawawa kayo. Kawawa ang taong bayan. Kawawa lahat na pinahihirapan ng taong ito. Lahat kasinungalingan. Sa bawat buka ng bunganga ni Lisa, yun po ay kasinungalingan o para linlangin at lituhin kayo. Sa bawat bigay ng gobyerno ng 2 kilong bigas o whatever, yan po ay kapalit niyan ay bilyones na pagnanakaw nila.